Kahit pa nga nakapark lang yung inyong sasakyan, walang tao sa loob at hindi rin gumagana yung inyong makina, nagre-record pa rin ang inyong dashcam. And by the way, eto nga palang dashcam na to ay universal. Pag nahuli kayong beating the red light tapos hindi naman, pwede nyong ipakita yung dashcam footage nyo. Actually, etong footage sa inyong cellphone, pwede nyo rin pala tong i-download. Hindi na talaga option ang pagkakaroon ng dashcam ngayon. Necessity na talaga to. Sa dami ng mga road rage na nangyayari, nung minsan pa nga may napanood ako sa news, hinuli siya dahil beating the red light, yung pala hindi naman. Buti na lang may dashcam siya. Kaya kahit ano pang sasakyan mo, isa talagang magandang investment pag meron kang magandang dashcam. At syempre kung bibili ka ng dashcam, dapat yung malinaw. Kasi in instances na kakailanganin mo, dapat meron ka talagang malinaw na resibo. Para sa vlog na to mga ka-best finds, alam ko marami sa inyo ang nagka-canvas ng isang matino at magandang dashcam na reliable para sa inyong mga sasakyan. Panoorin nyo ang ating buong vlog para malaman nyo rin kung etong 70My Dashcam A410 set ang tamang dashcam para sa inyong sasakyan. At sa mga viewers din natin ngayon, ayan yung may mga sasakyan dyan, comment nyo naman ano yung mga instances sa daan kung saan sinabi nyo sa sarili nyo sana may dashcam ako. Kasi iba't iba tayo ng experiences pagdating sa kalsada. Etong brand ng 70My ang actually isa sa pinaka-trusted na brand pagdating sa mga dashcams. At etong nilabas nila na 70My Dashcam A410 set, ang isa na siguro sa pinaka-affordable nilang nilabas sa market ngayon. Actually, front and rear camera na ang laman nito. At kung gusto mo talaga na 24 hours na may nagbabantay sa iyong sasakyan, kahit nakapark ka pa at wala ka sa loob, pwede ka ring mag-add ng OBD hardware kit. No need nyo na ng mga professional installer kasi easy to install lang ang dashcam na to. So, eto yung itsura ng packaging ng ating 70My Dashcam A410 set. So, kung yung ibang dashcam 1080p lang, eto 2.5K na siya. 1440p at HDR na rin siya or High Dynamic Range. Kaya mas vivid yung colors ng mga bagay na nakukunan niya. At ito naman yung ating OBD hardware kit. Ito na nga yung responsible for 24 hours parking monitoring. Pag walang hardware kit yung mga dashcam nyo, normally, pag in-off nyo yung sasakyan nyo, naka-off na rin yung dashcam nyo. Pero pag nagkabit kayo nito sa inyong dashcam, kahit pa nakapatay yung sasakyan nyo, gumagana pa rin yung recording. So normally, yung mga OBD, nasa ilalim lang yan ng manibela ng inyong mga sasakyan. Ayan o. Ayun, diba? Yan yung OBD outlet kung saan isasaksak natin yung ating OBD hardware kit. Tapos yung wire nito, ayan, pwede nyo siyang itago dito sa loob ng inyong cover para hindi makasagabal dun sa inyong mga gas pedal. Ayan. Tapos tingnan nyo kahit nakapatay ngayon yung ating sasakyan, once na naikabit nyo na yung inyong OBD, ayan o, so meron na siyang power. So, yung dulo nitong wire na to, ikakabit lang natin doon sa ating dashcam. So, punta na tayo dito sa ating dashcam. Ayan, pag bumibili ako ng dashcam, sinasamahan ko na talaga ng SD card. Etong sa A410, up to 256GB, pwede nyo siyang lagyan. So, syempre, ayan yung kanyang manual. Tapos, may kasama na pala itong mga static stickers. Ito yung ikinakabit muna natin sa ating mga windshield bago natin ilapat yung mga dashcams. Para in case na kailangan yung ilipat yung inyong dashcam sa ibang sasakyan, ayan, ito lang yung tatanggalin nyo. So, ito yung ating main camera. Ito yung front. So, ito yung pinaka-lens ng inyong dashcam. Adjustable siya. Ayan o, pwede nyo siyang i-swivel. Tapos, meron din siyang monitor dito. At ito naman yung kanyang speaker. So, dito, speaker pa rin to. Tapos, ito na yung kanyang mga ports. So, dito kinoconnect yung ating rear dashcam. Ito naman yung power supply. Dito rin yung OBD kung meron kayong OBD hardware kit. Tapos, ito naman yung nilalagyan ng ating micro SD card. Pati nga pala audio, nare-record ng inyong dashcam kasi meron siyang microphone, no? Ayan. Tapos, etong mas mahabang wire, ito yung magkoconnect sa ating front and rear camera. So, ito naman yung ating rear camera. Ayan, ganyan naman ang itsura niya. At ito namang isang wire na to, ito yung para sa power supply. So, in case na hindi kayo gagamit ng OBD hardware kit, pwede naman kasi may kasama naman tong USB charger. Ayan, dyan naman kayo kukuha ng power supply. Tapos, even yung tool na pang-angat ng mga fairings ng inyong mga sasakyan, ayan o, meron na rin siyang kasama. Para mas madali nyong i-conceal yung mga wire. Kahit nga DIY lang, kayang-kaya nyo itong ikabit. So, una nating isa-set up yung ating rear camera.
Ayan, dyan natin siya ilalagay. So, sinentro lang natin siya dito sa likod. Tapos, yung pinaka-wire niya, ito yung paggagapangin natin dito sa ating fairings. Ayan. Tapos, papunta yun doon sa harapan. Ayan o, dito sa gilid. Tapos, papunta sa harapan para makakuha siya ng power supply doon sa ating front dashcam. So, ngayon, ang ilalagay naman natin ay yung ating front camera. So, sticker first again. Tapos, i-position lang din natin siya dun sa gitna ng ating windshield. Tapos, ang maganda rito sa mga double adhesive na mga dashcam ni 70mm, sobrang dikit talaga nila ha. As in, pag nilagay nyo to sa windshield nyo, tapos kahit pamalubak yung inyong sasakyan, hindi talaga siya nahulog o hindi siya matatanggal. Ang isa rin sa magandang feature nitong 70mm dashcam na A410 set, meron siyang G-sensor. So, ibig sabihin, sakaling matunggo kayo o kaya may malakas na impact, yung recording ng video na yun, isi-save niya na talaga. Hindi yun masasama dun sa inyong loop recording. And super easy lang i-set up itong emergency recording sa ating dashcam. So, punta lang kayo dun sa setting. Under video setting, makikita nyo dyan yung parking surveillance. Dito naman sa parking surveillance, makikita nyo yung collision detection. Ayan. Tapos, pipili na kayo kung gaano kataas yung sensitivity bago siya mag-record. So, meron siyang mga choices. Ayan, ultra high, high, medium, low, and ultra low. So, piliin natin yung ultra high, tapos itry natin. Now na nakasetup na yung ating collision detection, try natin isara ng malakas yung ating door. Parking mode tayo ngayon, pero recording pa rin yung ating dashcam. Try na natin. 3, 2, 1. Ayan, o diba? Recording emergency video. So, i-store nyo na yung video kung saan nagkaroon ng impact sa inyong sasakyan at hindi yan masasama dun sa kanyang mga automatic na buburahin. Yung loop recording kasi na isa rin sa magandang feature niya, yun naman yung automatically dinidelete niya yung mga old files nyo para hindi napupuno yung memory ng inyong dashcam. So, maganda rin yun. Kasi sa ibang dashcam, kailangan mo pang ikaw mismo yung magbura, mag-format ng SD card, pero eto hindi. Kasi meron na siyang loop recording. May built-in wifi na rin ang dashcam na to, kaya pwedeng-pwede nyo siyang i-connect sa inyong mga gadgets, cellphone, through the 70My app. Actually, etong footage sa inyong cellphone, pwedeng-pwede nyo rin pala itong i-download. Sakaling kakailanganin nyo, yung ibang mga vloggers, eto rin yung ginagamit nila, yung kanilang mga dashcam. Tapos nakakatuwa sa kanya, wide viewing angle din siya. Kaya ang laki talaga nung sakop ng frame na nakuha ng inyong dashcam. Yan, pati yung mga establishment sa gilid, kitang-kita, yung mga plate numbers. Kahit pa nga sa taas, di ba? Yung mga traffic lights, hindi talaga makakalusot yun. Pag nahuli kayong beating the red light, tapos hindi naman, pwedeng-pwede niyong ipakita yung dashcam footage nyo. At eto naman yung itsura ng footage natin sa rear camera. So, both sa footage natin, ng front and rear camera, kung mapapansin nyo, nandiyan na yung date, yung time, kahit pa nga yung inyong running speed, at syempre yung GPS. Built-in na rin ang GPS nitong 70My dashcam, kaya naman kitang-kita nyo rito kung ano yung exact location nyo. So, eto naman yung recorded footage niya during nighttime. Ayan, kung makikita nyo, may mga glare ng ilaw sa paligid, pero at the same time, kita pa rin yung mga plate number ng mga sasakyan na nasa harapan natin. Meron ako mga nakilalang TNVS drivers. Actually, dalawa yung dashcam na nilalagay nila sa cars nila. Isa yung nakaharap sa kalsada, tapos isa yung nakaharap naman sa kanila. Kasi etong mga dashcam na to, dahil nga may audio sila, lahat talaga nare-record nila. At yung rear cam niya paggabi, ang ganda rin ha. Kasi sa ibang dashcam na ma-encounter nyo, baliktad yung sulat pag rear cam. Pero etong sa kanya, hindi oh. Tapos same dun sa ating front camera, kitang-kita rin lahat ng plate number sa likod. Minsan pala ginagamit ko rin itong rear camera pag nagpa-park ako. Kinokonek ko sa cellphone, tapos yun ang aking nagiging monitor. At kahit pa nga yung recording natin ay from dark space, papunta sa well-lit space, makikita nyo na yung picture quality niya ay hindi man lang nagbago. So maganda pa rin yung recording ng dashcam na to. At eto yung amazing na 24 hours parking surveillance footage naman niya. Tingnan nyo, naka-time-lapse siya. Kaya siguradong hindi mapupuno yung memory card nyo. At nakukunan ng footage na to nang hindi umaandar yung aming sasakyan. Nakapark lang siya, walang driver sa loob, pero lahat ng nangyayari sa paligid, nare-record niya. So ayan mga ka-best finds, maraming salamat sa panonood ng ating vlog ngayon. Yung ating product review dito sa 70My Dashcam A410 set. Ayan, so nakita nyo na kung gaano siya kaliwanag, yung mga features niya and even yung installation na ipakita natin. So eto ang price niya online. Pero pwedeng-pwede nyo gamitan yung ating voucher for discount. At lahat ng links ng official store kung saan nyo ito ma-purchase ay isi-share natin sa ating description.
And by the way, eto nga palang dashcam na to ay universal. Ibig sabihin kahit ano pang sasakyan nyo, pwedeng-pwede nyo lagyan ito. So please don't forget to like and share. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad nito. And we'll see you again next vlog ka Best Finds. God bless!